Minsan ba sa buhay mo, pakiramdam mo parang nakalimutan ka na ng lahat? Tahimik lang, walang nangyayari, at tila na delay ang plano ng Lord? Ganyan ang kwento ni Sheila. Isang anak na halos hindi napansin sa Biblia, pero sa kanyang katahimikan, may malalim na mensahe ang Lord para sa atin ngayon. Si Judah, isa sa 12 anak ni Jacob, ay nag-asawa ng isang Kananeyang babae, anak ni Shua. Nagkaroon sila ng 3 anak, Onan at Shelah, na ipinanganak sa Chetsib. Unang pinili ni Judah si Tamar upang maging asawa ng panganay niyang anak na si Pero sabi ng Biblia, si ay masama sa paningin ng Lord, kaya siya'y pinatay. Pagkatapos pinakasalan ni Onan si Tamar bilang tungkulin sa batas ng pamilya pero tumanggi siyang bigyan ng anak si Tamar. Ang ginawa niya ay kasuklam-suklam sa paningin ng Lord kaya pinatay rin siya. Ngayon natira na lang ang bunso, si Shelah. Sinabi ni Judah kay Tamar, "Umuwi ka muna sa bahay ng ama mo at hintayin mong lumaki si Shelah." Ngunit nang lumaki si Shelah, hindi tinupad ni Judah ang kanyang pangako. Natakot siya baka mamatay din ang bunso niyang anak. Kaya naiwan si Tamar, naghintay ng walang kasiguraduhan, at si Shelah nanatiling tahimik sa likod ng kwento. Isang simbolo ng mga pangakong hindi natupad at ng mga planong tila hindi umusad. Sa bandang huli, gumawa ng paraan si Tamar. Nagpanggap siyang patutot at nakipagtagpo kay Judah mismo na hindi niya nakilala na buntis siya at nanganak ng kambal na Perez at Zerah na siyang magiging ninuno ni Haring David at sa huli ng ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Kahit hindi kay Shelah nagpatuloy ang lahi, ang plano ng Lord ay hindi napigilan. Kahit sa gitna ng mga hindi natupad na pangako, ang Lord ay may paraan pa rin. Tahimik si Shelah pero ang kanyang kwento ay sumisigaw ng mensahe. Ang mga pangako ng tao ay pwedeng mabigo pero ang mga pangako ng Lord ay laging natutupad. Minsan parang Sheila din tayo. Tahimik, tila nakalimutan pero sa likod ng lahat ang Lord ay kumikilos. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot at hindi siya nauubusan ng paraan. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay parang walang nangyayari, tandaan mo, ang katahimikan mo ay hindi kawalan. Ito ay paghahanda. Dahil sa tamang panahon ipapakita ng Lord kung bakit ka pinatahimik muna. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. God bless. I believe in the name of Jesus, amen.